Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Tony Antipolda Manunog. Isinare niya ang pahayag ni Franz Castro. Basahin ko. Franz Castro, sana hindi manalo si Sara Duterte. So sabi ni Tony Antipolda, ano? Huwag kang mag-alala, Franz Castro. Suportado ng taong bayan si VP Sara Duterte. Talagang mananalo siya. Oh. Sana yung word niya sana. Dami, ang pagkaintindi ko noon is may takot siya. Pag manalo si VP Sara, anong mangyayari sa kanila? Yung grupo nila na mga makakaliwa. O, tingnan natin ang nag-react. 8,300 ang nag-react. 7,500 ang tumatawa, 168 ang galit, 534 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya. So, humanda na kayo. Okay, basa tayo sa mga ilang comments. Ronald Ocampo, sana if you say that, it means you were afraid of getting burned by the fire you were playing with. Don't play with fire if you're not prepared to get burned. Buti, bad ka ma'am, sabi ni Marlene. Ronnie Balmoria, dili na matabang, hindi na daw mapigilan. Ang mga Duterte, bisan unsaon ninyo, ampo og hangyop sa mga tao, Duterte pa rin kami. Yes. Romano Diao, di lang yan iiyak. Di lang yan ang iyak mo pag si Sara na ang uupo. Yes. Ako, excited na ako na mag 2028 na sana ngayon at butuan na. Kasi, pagdating dito sa makakaliwa, nako, siguro 6 years na presidency ni VP Sara, baka sa wakas, matapos na, matuldukan na itong insurgency problem sa ating bansa. Pasalamat tayo kay Tatay Digong dahil nung kapanahonan niya, talagang very effective yung NTF-ELCAC na kanilang sinimulan at salamat naman sa administrasyong ito, itinutuloy nila kailang problema. Hindi matuldukan kasi ending local armed communist conflict. Habang mayroong korupsyon, nako, patuloy pa rin ang hinaing ng taong bayan dahil sa korupsyon. Nung tinyente pa kami, tinuruan kami, ano ang causes of insurgency? Tawag PDII. Poverty, disease, injustice, and ignorance. Yon ang turo sa amin. Kung may corruption, there is poverty. So, sa ngayon, hindi matuldukan because of massive corruption. Nung nag-mayor si Inday Sara sa Davao, medyo malakas-lakas pa ang insurgency. Kaya nga, nasaksihan niya ang pagkamatay ng 2 tao. Una, yung fish vendor. Dahil na-caught siya in crossfire doon sa mga rebuilding umatake sa kumpanya ng saging. So, kawawa yung fish vendor at doon nasaksihan ni VP Sara. Nadala niya sa ospital, kailang namatay sa ospital at si VP Sara, yung kwento niya is hindi niya makalimutan na siya pa ang nag-announce ng death ng fish vendor sa misis. So, yun yung mga karanasan ni VP Sara. Yung isang first lieutenant na namatay sa encuentro din sa Davao City. Sinabihan siya ng nanay ng lieutenant ng army, Inday Sara. Meron pa bang susunod na tinyente na mamamatay sa labanang ito? Ganon. Kaya yun yung ang naka-motivate kay Mayor Sara noon na
tapusin na ang insurgency problem sa Davao. At ang kanyang approach maganda, holistic approach. Hindi masyado yung military solution, kundi dinala niya ang government services sa Paquibato District. At mangilang-ilang taon lang, wala na. Insurgency free na ang Davao City. Kaya pag nagpresidente itong mayor, BP Sara natin ngayon, naniniwala ko in 6 years time, matutuldukan na ang problema ng local communist armed conflict. At ito, sina Franz Castro, mga Makabayan Black, Manuel Brosas, so ngayon Tinio, Rinico, Hilago, ay nako, humanda na kayo. May kalalagyan kayo. Okay? So, nagsimula itong insurgency problem. Tanda ko pa eh. December 26, 1968. Inorganize ni Jose Maria Sison ang Communist Party of the Philippines, December 28, 1968. After that, March 29, 1969, inorganize niya ang New People's Army. And then sometime 1972, inorganize niya ang National Democratic Front. And then up to now, nandyan pa rin sila. So, 1968, ngayon is 2026. How many years na? 58? 58 years. Grabe, oh. So, manalangin kayo ng todo. Franz Castro at mga kasama nyo. Manalangin na kayo kung kanino kayo manalangin nga sana hindi mananalo si BP Sara. But as of now, yung impeachment na lang ang hinihintay na matuldukan. O, sige, i-impeach siya ng Kamara sa Lunes, aakyat sa Senado, yon, tutuldukan sa Senado dahil ang mathematics sa Senado is pabor na pabor kay BP Sara dahil siyam lang ang kailangan niyang senador na boboto sa acquittal niya at sobra siyam ang siguradong papabor kay BP Sara. So goodbye, Franz Castro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung ang natagaan og sin. Salamat kay gitagaan mi among ato. Balay. Una ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop ni Angkol sa tagaan na Mugiro. So iyero niya gibutangan lang og mga silupin ug apan ang silupin na ay tubig oh. Tungod kay gatuluan naman ug ang diri kuan lang gyud trapal lang ang ilang atop. Mupod ni ang ilang atop dinhi sa gawas nga bahin sa ilang abuhan. So gikuan lang unya dinhi lang sa iyot ang ilang lutuanan. Diri lang sa gawas nga bahin ang mga galon, planggana. So lisod gyud ang ilang pagpuyo. Kasin unsay mong mesulti ante nga giatagan mo og sin? Salamat sa Ginoo kay gitagan mi sin nga panalangin. Nga makaatop na gid mo. Makaatop gyud ni. Pila na katuig ante ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Pila na ni katuig? Pila na ante katuig? Pulo. Napulo na katuig. So lisod gid ante ang inyong kayimtang ba? Oo. So salamat kayo ante. Salamat sa
Oo.